Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Lunes, mga transport terminal kag pantalan sa Western Visayas maid-id nga gina-inspeksyon sa mga otoridad sa pagdagsa sa mga biyahero. Posible pagpalusot sa mga kontrabando sa mga pantalan subong nga holiday season ginatutukan sa PCG kag PDEA. Masobra 5,000 ka empleyado sa Bacolod City LGU wala nakakaon sa Christmas party pangud ginapahayag panos ang ginpreparar nga food packs. Duha ka grupo sa mga pamatanon na grumble sa Barangay San Rafael, Mandurriao. Isa pilason samtang 5 arestado. Lalaki nga nagamok sa isa ka elementary school sa Lezo, Aklan, arestado. 5 pilason. Kagkuha sa CCTV sa isa sa 3 ka suspect na nangawat sa isa ka mall sa Pavia, ginpagwa sang kapulisan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, mga pantalan sa Western Visayas, hugot nga ginatutukan sa PCG kag PDEA subong nga holiday season sa posible pagpalusot sa mga kontrabando. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Parola Wharf sa Iloilo City. Kim? Jert, magluwas sa mga puerto, maididman ang inspeksyon sa otoridad sa mga transport terminal sa Western Visayas, ilabi na ang roadworthiness sa mga pampubliko nga salakyan. Talalo pang doon ang pagdagsa sa mga biyahero sa mga pantalan sa Western Visayas subong adlaw. Ang iban sa ila, magapauli. Ang iban, Christmas vacation ng tuyo. Kasubong na lang ng Day Ashley nga naabdan sa loose team sa Parola Wharf nga maga-overnight sa Guimaras para sa ila company Christmas party. Company trip kay actually ginplan ng sang tatay ko para makabonding man together ang both companies namon and as well as Christmas present man I guess sa mga staff niya. Ang ini nga pagdamo sa mga pasahero kag cargo sa mga puerto ang oportunidad sa mga ilegalista agud magpalusot sa mga kontrabando suno sa otoridad. Agud matapta ini. Hugot nagapatuman sa inspeksyon ng K9 units ng Coast Guard sa mga pantalan sa Western Visayas. Morning, afternoon, may ara man kami gabi, nagagandak man kami panilig for random inspection. Ara man kami mga team sa iban-iban mga peers. Hugot man ang pagbantay sa Philippine Drug Enforcement Agency 6 sa posible pagpalusot sa illegal nga droga sa mga puerto kag terminals. Ang aton nga mga narcotic detection teams deployed man to support detection operations kay papalapit ang atong nga peak travel case. Sa pag-implementar sang Land Transportation Office 6 sang Oplan Biyaheng Ayos nga nagsugod sa Disyembre 20, Sabado, may isa na kagatos ka mga public utility vehicle ang nakitaan sang violation sa masobra 700 nga gininspeksyon. Padayon ang maidid nga inspeksyon sang ahensya sa mga passenger terminal sa Iloilo City kag sa Bugos nga Western Visayas. Every terminal may ara nga mga team, nga mga deputized nga na deploy. Gina-advise lang ni namon nga pa-pull outon sila kung nagidbalay lang violation. Sunod sa dispatchers ang bus terminal sa Kamalig, Haro, nagapabilin nga regular ang trip sa mga bus. Kag iga-adjust sa tiyon nga magdamo ang pasahero. 10 or 15 minutes, waay, madasigay. Bastante man sa mga unit. Bastante man, okay man. Isa sa mga nagbiyahe subong adlaw ang pamilya ni Joanne. Talalo pang doon nga madamo ang dala nila nga gamit halin sa Cebu papuli sa Rojas City. Gani ginasiguro gid nila nga wala sang mabilin. Importante gid sir kaya ran nga daan ang mga gift kag ang amon mga pasalubong sa mga pamilya. Jert, diri sa Parola Wharf masing pasangkad na sang PCG ang ila inspeksyon sa seaworthiness sa mga nagabiyahe nga fiberglass boats. Hingi naman sa PDEA 6 sa mga marupagisda kag mga katapos ang bantay dagat sa komunidad nga gilayon niya mag-report sa ila kung may matulopangdan nga makaduluda ang aktibidad sa kadagatan. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kim Salinas.
21 anyos nga lalaki pilason matapos na bunan sa nagluntad nga rumble sa duwa ka grupo sang kalalakinan sa barangay San Rafael, Mandurriao. 5 ka suspect arestado. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa sining nga video ang pagtinapungulay sa mga kalalakihan. Talalapang doon nga may ginapulihan ang mga iningay sa kalalaki nga naka-stripe nga green ang bayo. Natumba pa ini. Mation-tion, makit-an nga dugoon na ang liog sini. Ang lalaki sa video, amo ang 21 anyos nga si Honorio Ja Sumalde III nga biktima sang nagluntad nga rambol sa rungasang duwa ka grupo sa barangay San Rafael, Mandurriao pasado alas 4 sang Domingo sang kagahon. Pila sa liog kag kamot ang naagom sa biktima nga padayon ginaobserbahan sa ospital. Suno sa iloy ni Ja, ginpayag sang miga sa biktima nga yara mismo sa insidente. May natabo na nga hindi pagintindihan ay susunod pa lang sang bar. Apang nahusay naman kuno ini sang nagwa ng grupo sa biktima sa bar. Dito na kag natabo ang kinagamo. Ipabatyan ko sa bata ko, sir, daw ginihaw nila, gingulgul nila ang liog ka bata ako. Napalagan ang miga, ang miga nga hindi sa kaginhawa. Amo to din nagsinggit ang miga, nga ambulansya, tabang. Malapit lang ang bar sa Police Station 10. Depensa sang kapulisan, wala sila nagkulang nga matap na ang krimen. Inibangod sa sulod pa lang sang bar, ginpasify na nila ang duwa ka grupo kag ginpauna pa uli ang grupo sa mga sospek. Apang wala sila nag-espektar, nga ginbantayan gilis ang grupo sa mga sospek, ang grupo sa biktima. Lunsay hubog na ang duwa ka grupo. Ang mga contributing factor dre is nakainom, kurso na dahanay. Despite of this interventions, kung gusto gid nila maaway is both sides of that bar area. We have deployed personnel there. Ginaresto sa kapulisan ang 5 kalalaking nga sospek. Legal ang pangidaron kag residente sang distrito sa Arevalo. Lakip diri ang isa sa 2 ka sospek nga nagbuno sa biktima. Na-recover ang 2 ka sunda nga gingamit sa pagbangbuno. Apang nakapalagyo ang isa sa sospek nga nagbuno sa biktima. Handa magpasaka sang kaso nga frustrated homicide kag physical injury. Ang pamilya sa biktima patok sa mga sospek. Kung sa ila natabo ano ay ang ano bala batyan ko nasa gitna nila, tani pisaron man nila. Gintinguan sa news team nga makuhaan sa pahayag ang bar owner apang tinaw lang ang ama na abdan. Samtang ginpaidalom sa medical examination ang mga sospek bilang proseso sa pagpasaka sang kaso. Upot Keromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Priatos. Adrian? Yes, Jert, makapuso, madamo kini salamat. Police, pilason sa ginapusan sang tubo sa isa lalaki sa Bacolod City kay inasangaga. Suspect na tirohan sang pulis sa tiil. Nakatutok Irene Pedreso. Sa sining nga video, makita nga nagahapa ang lalaki nga nakablue nga t-shirt sa kilid sang dalan kag ginatabangan sang pila ka bystanders. May pila sing isang pagkatiro sa tiil. Sa isa pa ka video, may isa pa ka lalaki nakaputos sang tela ang ulo kag dugoon man. Kuha ini sa downtown area sa Bacolod City pasado alas 7 kay inasang aga. Ang lalaki nga nagahigda amo si alias June, samtang ang lalaki nga may pila sa ulo amo si Police Chief Master Sergeant Johnny De La Peña, traffic investigator nga nadestino sa Police Station 1. Sunod sa pila ka mga saksi, ginlagas ni alias June ang pulis kag hinali nga ginsumbag. Magkasang pulis na. Dito sa sulod yung tabakya ko, no? Ginsumbag ya. Ang pulis, way nagbato, naglakat lang, ginlaot. Kaya siya, kaya mabato, kabla kalabas ang iyang natubo, kag ang iyang sundang. May pila ka saksi nga nagpahayag nga hubog ang sospek. Naglikaw pa kuno ang pulis apang pila ka beses nga ginlampusan sang tubo. Ang pulis nga sige, kay ginlampusan sa isa paglampos sa iya mo na igong isa o, kadako, isa dere sa ulo niya. Sige sa isol, hampakon man sa sige sa isol, hampakon man sa suli, kuro ang pulis, kuro daw natakaan, kuro sang sagay ka, pugong, balang pugong, magkuha sang bag. Kita na mo nagkuha sa ormas. Sunod sa kapulisan, naghapit lang sa Central Market ang pulis kag madiretso na kunta ni sa duty rason nga may dala nga pusil. Nali lang ini ng lampos ang ang suspechado ta. Apang dalayan ini nga naga-atake siya no. Gabot yung personal nga issue firearms nga pakilala ng pulis ni. Sige gyapon atake ang kay hindi kuno pulis. Pareho nga ginabulong sa ospital ang biktima nga pulis kag ang suspect nga naka-hospital arrest. Ginatumod man sa kapulisan kung anong motibo ng suspect sa pagpanglampos sa biktima. Irene Pedreso, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, lalaki nag-amok sa isa ka eskwelahan sa Lezo, Aklan. 5 katao lakip na ang suspect na samaran. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makita sa sininga video ang pagkinarankaran sa mga estudyante kaginikanan. Ang iban, nagdinalagan sa karsada. Makita man ng isa ka lalaki nga nagkuha sang kahoy, kaginlagas ang isa pagid ka lalaki. Natumba ang ginlagas sini, kag sang iya nalabot, iya ginlampusan. Ang insidente ang natabo sa Agkawilan Silakat Nonok Elementary School sa barangay Agkawilan, Lezo, Aklan, pasado alauna Biyernes ang hapon. Manugumpisa kuno ang koronasyon sang Mr. and Miss Little Christmas ang eskwelahan. Sang nagsulod ang suspect, bit-bit ang 3 kabutilya sa soft drinks, kag nagdiretso sa stage. Madasig nga nakapalagyo ang mga manunudlo, apang may iloy nga nabilin upod sa iya anak. Yung mother, niyakap niya yung anak niya para hindi matamaan ang puti na dala ng lalaki na 1 letter. Pinalo niya sa ulo yung mother ng 2 beses. Halin sa stage, liwat nga ng lagas ang suspect, kag nang lampos pagit sang kahoy. Lakip sa mga nalampusan sini ang isa ka siyam katuig nga estudyante nga babayi, kag mag-asawa nga yara sa guwasang eskwelahan. Agod mapauntat ang ginahimo sa suspect. Ginbululigan inihaboy sang bato sang pila ka residente. Tubtob nga natigayon ngayon ang mapunggan. 5 ang nasamaran sa insidente, lakip na ang suspect. Isa sa mga ini ang nagapabilin pa nga confined sa ospital sa Kalibo. Lumalaki kaming patawan to sa ating suspect sir. So, pinamitan nila sir ng bagay sir. So, pinarap nila sir para pumina pa sa yung pirsa ng ating suspect. Base sa impormasyon nga nakuha sang Lezo Police, Biyernes lang sang aga sang ginpa-check up ang suspect nga si alias Dan, 41 anyos, bangod wala ini nakatulog, kag nagalain ang iya aktwasyon. Meron naman sa nasita, kaso lang sila, hindi pa naman sa dili yung gamot sa Kahapon ginpaidalom na sa inquest proceedings sa suspect para sa mga reklamo nga 3 counts ng frustrated homicide kag isa ka count sa frustrated murder. Ang insidente nga natabo sa eskwelahan ang ginakondenar naman sang Police Regional Office 6. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. O good news sa aton mga kapuso nga motorista, may rollback sa presyo sang gatong buwas December 23. Maganubo sang 80 sentimos kada litrong presyo sang gasolina. Medyo dako naman ang pagnubo sa presyo sang kada litro sang diesel nga naglabot sa piso ag 30 sentimos. May pagnubo naman sa kerosene nga piso kag 60 sentimos kada litro. Buwas Martes sa aga ipatuman ang adjustment sa presyo sang gato. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, pagpatindog sa mga proyekto nga solar street lights sa pila ka barangay sa Iloilo City ginareklamo. Implementasyon sini wala kuno nag-agi sa nagakaigo nga koordinasyon. Si Julius Bilacaol nakatutok. Bulan sa Setyembre sang ginpahibalo ang punong barangay sang Hibawan Norte, Mandurriao nga may mga solar street light projects nga ginpatindog sa ila barangay. Pabor ini sa proyekto. Ugaling, may 4 kuno ka residente nga nagreklamo. Kag ang proyekto ang wala ginpahibalo sa iya antes ginsuguran. Ang concern nga may mga right of way nga part sang ila buuan. Dito nag-start amo na nga doon anta nagipastop ko ang project in the first place. Wala proper consultation. Ginpatawag kuno sang kapitan ang nagaobra sa proyekto. Ginbisitahan man kuno ini sa taga DPWH. Apang nakadesisyon na ang kapitan nga unta tunanay ang proyekto. Sa Hibawan Sur naman, ginpahibalo lang kuno ang punong barangay sang inug-implementar na ang proyekto sang bulan man sa Setyembre. Apang sang nakatindog na ang mga streetlight, natalupangdan nga daw wala nagakaigo ang pagplastar sa mga ini. Ang problema lang, dira na sila na-concentrate sa isa ka portion balang mga lugar daw wala sila problema sa right road, right of way. Tapos ka ikit-ikit sa ilang spacing. Yara sa website sang DPWH nga may streetlights project. Nagabalor sang 39 million pesos. Ini ang nahamtang sa Mandurriao San Miguel Road kag Iloilo Antique Road. Ini ang ginapatuman sang DPWH ICDEO kag gina-implementar sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa Pamilya Diskaya. Pebrero 2025 ang contract effectivity sini kag dapat natapos na sa Agosto 2025. Apang yara pa lang ini sa 51% nga completion rate. Isa man ang Barangay North Fundidor Molo sa ginpatindugan sa streetlights. Sa pihak sini,
Wala man lang kuno sang detalye nga nabaton ang punong barangay sa kontraktor kag sa DPWH. Kag daw wala man maplanuhan ang pagplastar sa mga poste. May street light kami. Iping nga, wala ka na isa ka pa. Diregin iping. Ang St. Gerard ang isa sa duha ka mga kumpanya sa mga diskaya nga ginkanselar sa Securities and Exchange Commission ang Certificates of Incorporation sang Nobyembre. Gintinguhaan sang news team nga makuhaan sang bahin ang DPWH ICDEO apang wala sang pwede magpa-interview. Tigaylo, magapagwalang kuno sang statement ang ahensya. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Nawong sang isa sa 3 ka persons of interest sa pagpangawat sa mall sa Pavia, ginpagwa sang kapulisan. Mga kawatan, hiligay nun speaking suno sa kapulisan. Si Kim Salinas nakatuto. Ini ang nawong sang isa sa 3 ka mga person of interest nga nangawat sa jewelry shop kag money changer sa isa ka mall sa Pavia, Iloilo sang Disyembre 18. Ang laragwaya, ang screenshot sang CCTV video nga nauyatan sa kapulisan sa aktual nga pagsulod sa kawatan sa jewelry shop sa din masobra 30.2 million pesos nga balor sang alahas kag kwarta ang nataman. Suno sa Pavia Police, wala pa sila sang identity sang lalaki sa video. Amo man, sa duwa pa sini kaupod nga nakuhaan man sa CCTV, apang dulom ang video. Sa piyak sini. May ara kita sa rin nakuha nga CCTV sa may money exchange o money changer. Nga isa sa ging burglarize Manila. So may audio to sir, no? So nabatian ta nga daw gahutikanay sila. Kagbabalaan naman nga Ilonggo kay tungod sa ilang accent kay sang ilang words nga ginanggamit. Ginpayag sa kapulisan nga may isa ka concerned citizen nga nagtanyag sang 50,000 pesos reward money sa makahatag impormasyon sa mga kawatan. Ginkumpirmar man sa kapulisan nga sa tamburong gidman ang entry kag exit point sa mga kawatan. Inside job, kag termite yang ang anggulo nga ginasundan sa kapulisan. Gapati ko da nga may mastermind sa likod nila. Iti tanawon mong ilang obra kay tama ka organize, no? Kaya nila likawan ang CCTV. Kabalo sila kung paano nila gubuan ng CCTV. 50% inside job, 50% modus ka termite gang. Siyempre, para makapenetrate sila sa sulod, huwag kabalo, nagkuha sila sang tao man sa sulod. Target sa kapulisan nga mapasakaan sa reklamo nga robbery with force upon things ang mga kawatan. Subong nga simana. Upod Jeromel Porquia, Kim Salinas. 1. Western Visayas. Sa Bacol City, mga kapuso, masobra 5,000 ka empleyado nga nagtambong sa Employees Day kag Christmas party sa Bacol City LGU wala makakaon. Bangod ginapahayag panos ang ginpreparar nga food packs. Yaring balita. Masadya pa nga nagparada ang masobra 6,000 ka empleyado sa Bacol City LGU sa December 19 kabahin sang tuigan nga Employees Day kag Christmas party. Apang masobra 5,000 sa maini ang wala nakakaon bangod sa ginapahayag panos nga pagkaon. Lakip na Sanday Rolinda kag Christopher. Pagbukas ginsimutan na mo ginbalik mo lang namon dayon. Nagbakal lang. Kay pagbukas mo baho na gid ya. Kapag kaon damo to kita ko to sa gilid. Papurutan ng panos. Tan actually ning balik ko na lang to. Kaya mo na naglantaw na lang di event nang nagpuli na lang ako sa balay doon na lang ako nanyapon. Sunod sa LGU, 1.3 million pesos ang ginpaing nga pondo para sa pagkaon. Duha ka caterer ang ginkuha para magpreparar sang pagkaon. Diin damo kita reklamo nga nabaton parte sa panos nga mga pagkaon. Wala kita reports about medical concerns, no? Wala kita may nabatian nga nagsakit siyan, way may gindala sa ospital. It's more on para sila daw pag-abri kuno sang box may baho, no? There was smell. Tapos may iban man nga way nagidyan nagkaon. Ginpatawag na sa LGU ang mga wala ginhingadlan nga caterer para pangayuan sa patag. Ginibisigira na inisunod sa Bacol City Government Employees Union. End of spoilage that happens sa year-end assessment and Employees Day. So to be fair, to give due process also to parties involved, we will issue official statements. So I cannot say in behalf kung ano ang kaya ongoing ang investigation pa sang union. Nagmando naman ang alkalde sa tanan ni department heads ng LGU nga magsumiter sang report angot sa reklamo sa mga empleyado. Kag nagpasalig nga imbisigaran ang natabo. Opod Kiril Gasilio, Adrian Pretos, 1
Western Visayas. Sa iban pang balita, duwa ka banwa sa Aklan ang nakarecord sa pagbaha bangod sa pag-inulan sa probinsya subong nga adlaw. Sa Makato, 4 ka barangay ang ginbaha. May ginpatigayon nga rescue operation ng PDRRMO Aklan. Apang suno sa MDRRMO Makato, nahubas man ang baha mga alas 5 kay nasang aga. Sa Numancia Aklan naman, 7 ka low-lying barangays ang ginbaha man bangod sa pag-awas sang creek pasado alas 9 kay nasang aga. Suno sa PDRRMO Aklan, temporaryo nga naapektuhan ng mga karsada sa among mga lugar. Alas 11 kay nasang aga sang naghubas ang tubig. Wala pa sang record ang Aklan PDRRMO sa numero sa mga ginpang evacuate. At 20 to 30 minutes. Kanina lang po, no? Ng morning. Sorry to hesitate po yung nag-ulit natin na rin na. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, nag-abot na sa Capiz ang bangkay ni First Lieutenant John Brian Sobredo tumandok sa banwa sang Hamindan. Si Sobredo ang isa sa 2 ka soldado nga ginbawian sang kabuhi matapos maglupok ang landmines nga gintanom sang katapos ang NPA sa Balatan, Camarines Sur. Nagapatigayon sang security operation sa mga soldado sa barangay Kabungan sang naglupok ang landmines. May 3 pa nga pilason. Ginhatagan sang full military honors si Sobredo sa Rojas City Airport sa atubang sa iya mga himata. Suno kay Major General Michael Samson, commander sang 3rd ID, nagakaangay lang nga kilalahon ang ginpakita nga kaisog kag pagkabaganihan ni Sobredo. Nagaunong man ini sa kalisod sang pamilya sang napatay nga soldado. Pabili mga kapuso, 6 ka graduates gikan sa isa ka kolehiyo sa Bacolod City lakip sa mga nagpangibabaw sa December 2025 Radiologic Technologies Licensure Examinations. Yaring balita nga itong gintutugan. Malipayon niya nagselebrar ang mga manunudlo kag mga estudyante sa Riverside College sa Bacolod City. Inibangod, 6 ka graduates ang bulutuan ang nalakip sa top 10 sa December 2025 Radiologic Technologies Licensure Examination. Rank 2 si Kate de la Cruz nga may 93.20 rating. Rank 4 si Kirby Neil Tabay. Si John Vincent Rasmo Remolyo ang rank 6. Rank 7 sanday Janina Denise Coronel Santes kag Anika Osorio Ceruelo. Samtang rank 10 naman si Justin Nicole Bahe Ginabo. Ang rank 2 nga si Kate halin sa Talisay City, makabi nga blessing ang iya kadalagan. Pray every day with sir. And then nag-novena kami sir kay St. Jude 9 days before the examination. After review sir, diretso gid sa simbahan. Then nag-visit iglesia man kami 7 churches. Ang bugal naman sa Barangay Granada, Bacolod City nga si Kirby nagsakripisyo sa tion sang review bangod-hungod ini nga nagpalayo sa pamilya para makatutok sa pagtuon. So ang message ko lang sa inyo, just as how I trusted the Lord, nang nga gida plan si ang Ginoo sa aton. What empowers our board pastors to have an excellent board rating is that through innovations of Riverside College. Rank 1 sa pasinawa ng graduates ang De La Salle Medical and Health Sciences Institute nga si Diana May Ojas Castro Thomas. Adrian Betos. 1 Western Visayas. Mga kapuso, AIX halin sa DSWD ginapahayag ginbuhinan base sa reklamo nga nabaton sa Victoria City LGU. Si Eileen Pedreso nakatutok. Sa isa ka statement, ginkumpirma ni Victoria City Mayor Abelardo Bantog III nga may masobra 10 ka benepisyaryo ang nagreklamo angot sa AIX nga ilan nabaton sa unang semana sa Disyembre. Sunod sa alkalde, ginpahayag sa mga tagreklamo nga ginbuhinan ang ilan nabaton nga ayuda. May mga nabaton na nga ebidensya ang LGU lakip ang screenshots kag voice recording sa mga transaksyon. Ginendorso nang ini nga mga reklamo sa DSWD NIR kag karon ginaimbestigaran na. Sunod sa DSWD NIR, imbis nga 10,000, 2,000 lang ang nabaton sa mga benepisyaryo base sa ila reklamo. Bukas man ang ahensya sa mga dugang pang at tagreklamo. I requested our team to come up with an incident report related dun sa mga allegations. If meron talagang mga complaints, we are very much willing to accept kung merong
documented na complaint. Ginaimbestigaran ng isa ka empleyado sa Negros Occidental Provincial Government nga ginatudo involvado sa pagbuhin sa AX. In the process ng investigation, may ara dira isa ka COS or casual nga hire sa provincial government of Negros Occidental. But of course, kung may ara sang reason nga i-discipline siya, no, and it is brought to the level of Governor Bong Lacson, we will investigate. Eileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, tatlo naman ka-weather systems ang padayon nga nag-apekto sa pungsod. Laki pang shear line amihan kay easterlies nga posible magadala sa pag-ulan sa pinakabahin sang pungsod. Sa subong, wala sang bagyo nga magaporma asa sa adlaw sang Paskwa. Sa datos sa Metro Weather, dakong tsansa sang ulan sa Western Visayas kaupod ang Negros Island Region kag Panay Island. May mabaskog nga ulan kung may thunderstorms ganang mangin alerto sa posible baha o kon landslide. Posible man ang pag-ulan sa iba't pakabahin sang pungsod. Mga kapuso, 3 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag Negros Occidental, subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Jerth Rhodes, Charlotte Tan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.